good evening pa sa ating lahat. Narito naman po si Len para sa ating ika-107th day na ating sharing ng devotion video. And ayan, kagaya na naging pagbati ko kanina, Happy Father's Day po sa lahat ng mga father, tumatayong father, foster father, mga lolo, tito, at lahat ng mga kakilala natin mga father for today. So, isang napakadaming mga pagbati, mga pagre-reply sa mga commentation, at iba't ibang paraan na kung paano natin isineselebrate ang ating pasasalamat sa ating mga ama ng tahanan, mga father, papa, or tatay, diba? Pero higit sa lahat, pinakawag natin kalilimutan na pasalamatan at papurihan ang ating nag-iisang Ava Father, ang ating dakilang ama, ang ating Diyos Ama na may likha sa lahat at sa atin bilang kanyang mga minamahal na nilikha ang tao, diba? So, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoong Diyos para sa ating devotion time. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat po ka Panginoon sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga ama, Panginoon, na itinalaga ang kanilang buhay upang mapagsilbihan, maalagaan, maturuan, at maigabay ang kanyang pamilya sa paglapit at pamumuhay ng naayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga ama, kung sila man ay nabubuhay pa at kung hindi man, Panginoon. Salamat dahil pinahiram nyo sila sa aming Panginoon upang makasama namin at mapalaki kami ng matiwasay at maayos dito sa mundo, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan nyo pa ng kalakasan at mahabang buhay ang mga ama ng tahanan, Panginoon, at nawa sila ay maging mabuting ehemplo sa kanilang lalong higit mga anak na pinapalaki, Panginoon. At palagi niyo po silang bigyan ng malakas na pangangatawan, ng trabaho o pagkakakitaan, Panginoon, para makapag-provide sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalong higit, Panginoon, ang mga ama ay maging kagaya ninyo, Panginoon, na mapagmahal, mapagpatawad, at tinatanggap ang kahit sino, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ilid nila ang kanilang pamilya para sa lubos na pagkakakilala at pagkakaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Lalong higit kayo, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon, dahil sa inyong wonderful na ginawa, Panginoon, na likhain kami dito sa mundo, Panginoon, na mayroong ina, mayroong ama, may anak, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay ang aming bawat mga lahi, Panginoon, ay magkakalat sa buong mundo, Panginoon, at marami ang maaakay at mahihikayat ng bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng pamumuhay ng naayon sa inyong kalooban, at mag-shine ito sa iba upang pamarisan din nila. Kayo ang lagi naming mapapurihan at maitaas, Panginoon, at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan at ang pagsama, pag-iingat sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, at pagkukonbik sa amin kung ang aming ginagawa ay taliwas sa inyong kalooban, Panginoon. Kami po ay manatiling nasa pinakamababa, Panginoon, at kayo ang laging maitaas at mapapurihan sa aming buhay. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 19:29. Ito yung sinasabi. Nang malapit na siya sa Bethpage at Betanya, sa bundok ng mga olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Message. At nang si Jesus daw ay malapit na sa Bethpage at Betanya, sa bundok ng mga olibo, ay isinugo daw ni Jesus ang dalawa sa kanyang alagad. Application. Ang Panginoong Diyos at si Jesus ay mahilig magsugo. Pero ano nga ba ang koneksyon ng bundok ng olibo? Dahil dito ay nilalangisan ang mga hari. At sa Bethpage o Betanya daw na namamalagi ang Panginoong Yesus sa bahay nila Marta, Maria at Lazarus. Sa bundok din ng Olibo, pinaniniwalaan ng mga Hudyo na darating ang Mesiyas. Ngunit sa ating mga Kristiyano, ay matagal na siyang dumating. Ang mga langis ng olibo ay maaaring magamit mula noong panahon nila para pang-ayuno, pang-anoint, pang-ilawan, panggagamot sa mga sugat o sakit, at bilang panghalo sa mga lutuing pagkain.
Si Jesus ay isinugo ng Diyos Ama dito sa mundo para tubusin tayo. At hindi titigil ang Diyos na may mga gamiting mga tao para makilala mo siya at sumampalataya ka sa Kanya. Kaya huwag palampasin ang mga tao o sitwasyon na makapagpapalapit sa iyo sa Diyos at magiging sugo din tayo para sa ibang tao. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, 'di ba? Ayan, para po sa mga hindi nakakaalam, I make a research tungkol sa koneksyon ng Mount of Olives. Ayan, ang Mount of Olives daw kasi ay napagigitnaan siya na parang nagpoprotekta sa Israel. Ayan, kaya maraming mga bundok ng olibo. Ayan, nagpoprotekta sa Israel para sa bangin or para may bangin na tinatawag na valley, ayan, Kidron Valley, na kung saan, 'di ba, para hindi agad mahulog sa bangin or sa talampas na 'yon, ang mga tao ay ang ginawa ay meron muna siyang takip na Mount of Olives or pang-protekta, 'di ba? So makikita niyo yung connection na kailangan kasi doon from the valley of Kidron Valley. Bali, magmumula ang Panginoong Yesus halimbawa sa baba, aakyat siya sa Kidron Valley. Tapos, doon sa Mount Olives or malapit sa Bethpage at Betania, yun, doon naman nakatira sila Martha, Maria, and Lazarus, which is, alam natin na sobrang naging malapit sa ating Panginoong Yesus si Lazarus. Dahil yun nga, doon siya madalas na mamalagi o nag-i-stay. Kasi kapag halimbawa, daytime, ang ating Panginoong Yesus ay pupunta sa Mount Olives, ayan, magtuturo, ayan, gagawa ng mga himala, ayan, o kaya pupunta siya doon sa Kidron Valley, dadaan sa Kidron Valley. Pero pagdating ng gabi, ay doon siya magpapalipas ng oras sa bahay nila Martha and Maria. So, 'di ba? Makikita dito natin sa last part na nung malapit na ang ating Panginoong Hesus sa Mount of Olives, ay may isinugo siya na dalawa niyang alagad. Ayan. And syempre, yun yung gagawin ng kanyang mga alagad para sa great mission na ipagagawa sa kanila ng ating Panginoon. So sa bawat isa sa atin, tayo ba ay kagaya ng ating Panginoong Hesus na willing na isugo, ayan, kagaya siya isinugo ng ating Diyos Ama dito sa mundo para tubusin tayong lahat and pasanin ang kasalanan nating lahat, 'di ba? So tayo naman bilang mga sugo din na sabihin na natin sa ating sarili, ako ay isinugo ng ating Panginoong Diyos para mamahagi or magpahayag ng kanyang mabuting balita sa bawat isa. Dahil kung mapapansin po natin at makikita, napakarami po, ayan, hindi nyo lang napapansin, napakaraming mga kakilala natin o makikilala nating tao na uhaw o gutom sa mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Kagaya na lamang sa ginawa naming evangelism, na noong una, nung nandun kami sa place na marami ng mga believers of God, dahil sila ay JIL, ayan, binanggit ko na Jesus is Lord. So we just pray for them dahil believers naman na sila of God. So kaisa natin pagdating sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesus. But nung naghapon na nagpunta na kami dun sa place na maginhawa, malapit sa dagat, kumbaga parang Baywalk, as may Little Dubai, napakarami po nating mga kapatid at kaibigan ay mga kababayan na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at sa ating Panginoong Diyos. Kaya nung ginamit natin yung ating pag-evangelism ay napaka-effective, na napakarami ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Dahil sabi nga, 'di ba, isang kaluluwa lang na tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay libu-libong anghel na sa langit, pati ang ating Diyos Ama at ating Panginoong Hesus na nagdiriwang, nagsasaya at sobrang pumapalakpak, nag-aawitan because yes, Lord, thank you Lord, may tumanggap sa inyo, 'di ba? Kaya sa bawat isa sa atin, maging layunin din natin na maging sugo din tayo ng ating Panginoong Diyos para maibahagi ang mabuting balita o ebanghelyo sa iba. Dahil wala naman po talaga tayong ibang dapat gawin. Although, syempre, ayan, kagaya tayo bilang mga OFW dito sa ibang bansa,
kailangan nating magtrabaho during the daytime. Ayan, tapos kapag syempre oras na napahinga natin, ang free time natin ay ang umaga, pagkagising natin, may sarili tayong kwarto, meron tayong magiging quiet place para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya nga, sobrang thankful ako kay God na, ayan, napunta tayo sa ganitong amo, may sarili tayong kwarto, may privacy, may sarili ding kubeta, di ba? At talagang nakakapag intimate prayer ako sa ating Panginoon simula pa lang sa pagkagising at bago tayo magtapos ng ating buong araw sa gabi, bago tayo matulog ay nagkakaroon pa tayo ng daily devotion na ganito. Ayan. So, syempre pag umaga, sobrang medyo abala ko niyan after ko mag-pray. Ayan, ipaganda ko na ng pagkain yung alaga ko, breakfast, 'di ba? Tapos nakaset na yung mga dapat mong gawin for the rest of the day, mga dapat linisin, dapat trabahuhin or gawin, 'di ba? And thankful kay God, pagdating ng gabi, ayan, meron tayong enough time to rest para makapagbulay-bulay ng kanyang salita. So, it was a great privilege and blessings ni God na ibigay sa atin yung ganitong sitwasyon. Kaya, alam mo na sitwasyon natin, magpasalamat pa rin tayo, nahihirapan man tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero sabi nga, just don't forget to pray to God and declare to yourself what you wanted to happen into your life. If you want blessings, if you want healing, if you want restoration, kaayusan ng iyong pamilya, yung relasyon sa iba, o ano mga sakit-sakit, bukol, cancer, high blood, high sugar, na meron kang sakit, gout, o lahat na, name all the sickness, at laging i-declare na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga sugat o latay, tayo ay magaling na. Ayan, declare it to yourself. Lagi mong hipuin, i-lay hands ang parte ng katawan mo o sa pakiramdam mo ay naroon ang sakit na nagpapahirap sa iyo. And in the name of the Lord Jesus Christ, you are healed. So declare it. Ang ating pong bibig ay makapangyarihan, lalong higit kapag ikaw ay laging may intimate na pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, ang ating salita or ang ating mga prayer are yes and amen in Christ Jesus. Kaya i-declare mo yan, kapatid, na ang lahat ng iyong pinagpe-pray, lahat ng iyong deepest desire, kahit hindi man siya banggitin ng bibig, pero much better kapag kayong nag-uusap ng ating Panginoong Diyos ay speak it out. Ayan, lalong higit ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Speak it out. Let it release into your mouth. Dahil kung ano yung dinedeclare mo, hindi lamang para sa iba, yun din ay mangyayari sa iyo. Talagang magkakaroon siya ng kaganapan, especially ang mga pinangahawakan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Kailanman hindi yan magkakabula at hindi titigil ng ating Panginoong Diyos na hindi yan mangyari sa buhay natin. So nawa po, ay may natutunan kayo sa ating sharing na devotion video ngayon. And magkita-kita po tayo bukas para sa ating another devotion video. So, let us not forget to end our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon muli sa aming katatapos lamang na pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. Salamat sa matagumpay na araw na ito, Panginoon, reaching out to people, Panginoon, meeting some of our friends before, Panginoon, at sa ating mga ina-outreach, Panginoon, upang maipalapit sila sa inyo, Panginoon, upang anuman ang mga bigat na mga problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon, o sakit, Panginoon, alam namin, Panginoon, na diringgin nyo sila, Panginoon. I-include man namin sila sa prayer, Panginoon. Alam po namin na kayo ang hihipo sa kanilang puso, Panginoon, upang kahit anong pagtanggi nila ay gagawa at gagawa kayo ng paraan. May isusugo at may isusugo kayo. At may sitwasyon sa buhay nila, Panginoon, na kakailanganin nila na tumawag sa inyong pangalan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang prayer ng bawat isa, Panginoon, ito man ay financially, Panginoon, ito man ay utang o mga nangutang sa kanila, Panginoon, na hindi nagbabayad, Panginoon. At sila ay nahihirapan, Panginoon, sa kanilang financial needs, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang panalangin ng mga righteous people, Panginoon, at nakikita ninyo sa aming puso at isip, Panginoon, na naghahari kayo, Panginoon, ay hindi ninyo tatanggihan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat na may mga karamdaman, Panginoon, whether it's physically, Panginoon, emotionally, Panginoon, spiritually, Panginoon, ay tatanggalin ninyo ang lahat ng mga nakapagpapahirap sa amin, Panginoon. At ito ay magiging magaan lamang, Panginoon, kapag ang inyong pamatok at ang inyong
pasanin na ibinibigay sa amin, Panginoon, na alam ninyong kaya namin, Panginoon. Hinahayaan ninyo ito na mangyari sa amin, Panginoon, upang matuto din kami, Panginoon, na maging matibay sa aming pananampalataya sa inyo at magtiwala sa inyo, Panginoon, na lahat ng bagay ay posible sa taong may pananampalataya at pananalig sa inyo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon. Kayo po ang siyang laging mag-ingat at gumabay sa amin, Panginoon, na ang bawat tao, Panginoon, na aming makakausap, Panginoon, ay magkaroon kami ng great purpose, Panginoon, sa kanilang buhay. Lalong higit, Panginoon, ang ipahayag sa kanila ang inyong mabuting balita at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang tubusin kami sa aming kasalanan, Panginoon, sapagkat walang ibang makapagliligtas sa amin dito sa mundong ito, Panginoon, that have fallen, Panginoon, na pinaghaharian ng kasamaan, pinaghaharian ng mga kampon ni Satanas at ni Satanas, Panginoon, upang kami ay agawin sa inyong pagkakahawak sa amin, Panginoon. Pero kami ay kakapit, Lord God, hindi kami bibitaw, Panginoon, sapagkat kapag bumitaw kami sa inyo, Panginoon, wala na kaming ibang pwedeng kapitan o lapitan bukod sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam po namin na ang lahat na aming panalangin, whether it is spoken out, Panginoon, or hindi, na kinikimkim lamang namin sa aming puso, Panginoon, at silently, Panginoon, ay iniiyak ng aming mga mata, Panginoon. Pero alam namin, Lord God, nakitang-kita ninyo ito at nababasa nyo at wala kaming maililihim sa inyo. Kaya muli sa inyo po ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyo bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat. Ayan, medyo naiyak pa ako kasi yun nga, talagang tinatouch tayo ni Holy Spirit na yun yung ipag-pray natin. Kasi sa bawat araw, especially sa mga day off natin, or pag evangelism natin, marami tayong mga kapwa na alam natin, we can see to them that they have a deeper problem. Na although pinapakita nila sa labas, na tumatawa sila, pero sa loob nila, there's a very deep pain na kanilang kinikimkim at kailangan silang maipag-pray and ma-burst out nila or mailabas nila sa ating Panginoon yung mga nakapagpapabigat sa kanila. So, hanggang dito na lamang po. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!